So ayan guys, another day, another unit. Bali ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng spark plug. Bali Toyota Sienna 2017, itong sakyan na ito, V6 ang makina niya, 3.5. So bali ang mahirap lang dito, yung pagpapalit ng spark plug at ignition coil kasi nasa likuran ng kanyang intake manifold. Pagpapalit niyan, una natin gagawin, tanggalin muna natin to. Yan, binaklas na natin. Pinapalamig lang natin kaunti yung kanyang makina. Alright, tapos ito, tatanggalin din natin yung terminal ng battery. Tapos itong air cleaner, tatanggalin din natin to. Tapos yung kanyang throttle body, numero Gs. Ayan, tapos itong bracket na ito, tapos numero 12 doon. Tapos yung mga vacuum hose dito sa likod, tatanggalin natin yan. Tapos ito, so yan ang mga tatanggalin natin dyan. Alright, so ngayon babaklasin na muna natin para magkaroon tayo ng space dito para matanggal natin yung kanyang intake manifold. Hindi na tayo magbabaklas nito kasi yung iba binabaklas pa itong sa may wiper nya. So ito, bubugan lang natin ng, ng hangin, itong mga dumi-dumi dyan sa ibabaw para hindi pumasok sa loob ng makina. So numero 12, tapos ito yung kanyang hex din to, hex. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Bali 6 lahat, 2 bolt. Ito, 2 bolt na numero 12, tapos hex. Bali 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. 6, bali 7 lahat na tornilyo dito sa kanyang intake manifold. So okay, simulan natin. Tanggalin muna natin to. So pag hindi nyo kabisado, pipicturean nyo muna yung ibabaw. Right. So ayun nga guys, natanggalan natin yung kanyang air cleaner. Tapos tinatanggal naman natin yung throttle body, numero Gs. Tapos tanggalin natin tong socket na nakakabit dito para sa kanyang throttle body. Tapos ito hindi na natin ito tatanggalin kasi hugutin natin itong buo. Tapos linisan na rin natin yung kanyang throttle body pag tinanggal natin. So magpapalit tayo ng gasket yan, gasket nitong intake. Tapos yung kanyang ignition coil at spark plug, yun ang mga papalitan natin. So okay, tanggalin na natin yan. So ito nga, naluwagan na natin to. So kamay na lang. Alright, tanggalin natin to. So pinditin lang natin, may ano yan dito, lock. Yan, so tanggal na to. Tingnan din natin tong mga ano nya, mga rubber, baka malaglag. Okay, so siguraduhin natin na merong rubber yan. Okay, simot lang natin na maigi. Tapos tabi lang natin to. Yan lang. So dahan-dahan lang tayo guys kasi baka mamaya may malaglag sa intake, so kailangan din natin takpan yon, yung intake manifold pagkatanggal natin ng intake natin dito na plastic. Tatakpan natin yung para walang malaglag. So medyo mainit pa guys kasi kagaling lang sa biyahe. Bilang natin to, 4 na tornilyo yan, numero Gs para sa throttle body. Ay, mainit. So napakainit dito ngayon guys. Yan. Yan, tanggalan natin yung kanyang throttle body. Ito, yan, sobrang dumi din, pupunasan din natin yan, linisan natin. So tatabi muna natin dito yan,
dumi. Oh, grabe. Right. So ngayon, tatanggalin na natin tong mga tornilyo. Tapos meron pa yan doon na bracket sa likod. Tanggalin muna natin numero 12. So ayun nga guys, natanggal na natin yung kanyang intake manifold. So makita natin dito yung kanyang ignition coil. So ito, numero G's, isa. Tapos ito, yung pangalawa nandito sa likod. Dalawa, tapos ito, yung pangatlo. Ito yung pangatlo, isa, dalawa, sa likod, tatlo. So medyo mahirap lang makita. Tapos ito yung kanyang intake manifold. So ito yung papalitan natin na gasket, yung kulay orange. Yan. Tapos tinanggal lang natin dito yung dalawang malaking hose sa vacuum yan para sa kanyang ito, vacuum. Dito yung nakakabit. Tapos ito naman yung sa preno. Ayan. Doon sa kanyang hydrovac. So yan nakabit. So sa hydrovac dito, tapos yung isa na nakabit dito, dito yan. Right, so yan lang naman tatanggalin natin. Tapos ngayon, ito, tanggalin natin yung ignition coil. Tatlo. So ito na guys yung gagamitin natin na spark plug socket, 16mm. So ayan. So lagyan lang natin yan ng extension. Lalagyan tayo ng extension dito. Ito yung may magnet para pagka tinanggal natin yung spark plug, magnet niya na palabas. So, tanggalin muna natin. So yun guys, natanggal na natin yung kanyang ignition coil. May pagkakaiba siya dahil ito yung aftermarket, ito yung original niya. Pero pareho naman yung pagsasalpakan niya kasi sinubukan ko dito. Pareho naman yung papasukan ng tornilyo. So ayan. Pareho naman yan. Pati yung haba niya, pareho. Tapos yung butas na pagsasalpakan ng tornilyo. So ayan, natanggal na rin natin yung kanyang spark plug. Ito. Bali denso yung kanyang original. Tapos ito naman yung original din na NGK. Ayan, iridium. So pareho iridium. Ayos, pareho. Okay, so sasalpak na natin. Palitan natin sa likuran muna kasi medyo mahirap. Tapos panguli na natin dito. Pag naibalik na natin lahat. So ayan guys, naisalpak na natin yung kanyang spark plug. Bali ito torque natin yan ng 13 foot-pounds. So ayan, nakaset na siya. So torque na natin. Shoot muna natin yung yan. Huwag na tayong maglagay ng kahit ano dyan na pampadulas, grasa or something, anti-seize. So hindi na kailangan. Okay, ayos na yan. Pag nag-click na, diba? Ayos. So, sunod naman tayo na ignition coil tapos spark plug. So, ang ginagawa ko dyan, tanggalin ko muna yung isa, tapos papalitan natin yung isa para walang may mahulog sa loob. So, tanggal tapos palit. So, ganun yung sekreto natin. Ayan na, ayos na. So guys, mag-torque naman tayo dun sa numero G's na tornilyo, yung ganito. Bali 7 foot-pounds lang yan. So ayan, naka-set na siya, 7 foot-pounds. So ayun nga guys, babalik na natin tong intake manifold. Bali okay pa naman yung kanyang gasket kasi iba yung nabili natin na gasket. Bali steel siya, tapos 2 piraso. Ito isang piraso lang to, rubber. Tapos tinakpan muna natin to, baka may mahulog, so at least na may takip pa. Tapos linis na rin natin yan, yung paligid ng paglalapatan ng gasket. Tapos babalik na natin tong 2 hose. So isa na ilagay na natin ito, tapos yung isa naman ito, lalagay lang natin yung ganyan. Ito yung sa hydrovac. Yan, kinamay lang natin. So okay, wala naman tayo dyan na iba ng tinanggal sa likod. So bali yan lang. Tapos yung bracket doon, isang tornilyo lang din. So ngayon ang gagawin natin, naibalik na rin natin yung mga sakit ng kanyang ignition coil. Na torque na natin 13 foot-pounds, tapos 7 foot-pounds naman yung tornilyo na numero G's. So ayan, siguraduhin lang natin na nakasalpak na lahat ng mga sakit ng ignition coil. Tapos ibabalik na natin to, lalapat na natin. Tapos i-torque natin ulit yan
ng 13 foot-pounds yung nandito. Yung mga tornilyo na ito, 13 foot-pounds. Tapos ito naman, 12 foot-pounds naman to. Tapos yung nakakabit ditong nut. So ibabalik na natin yan, tapos torque na natin. So, gagawin ko dito muna sa gitna. So 1, 2, 3. Tapos 4, 5, 6, 7. Okay, 7 na nut yan. So okay, lalapat na natin. Right? So ayan na nga guys, natanggal na natin yung mga nakalagay na mga tissue dyan kada isang butas. So siguraduhin din natin yung kulay orange na yung na gasket ay nakalapat ng maayos bago natin ilapat. So ayan, malinis na. So ilalapat na natin. So ayan guys, higpitan na natin yung itong dalawa na ito na tornilyo na yan. Gagamit tayo nitong E8. Yan, E8 na parang 6 star. Okay, higpitan na natin yan. Okay. So ayun guys, nilagay muna natin tong dalawang nut para lumapat itong ating intake manifold. Saka natin ilalagay yung mga tornilyo dito. Yan. So bali 5 yan. Yan, 5. Kamayin lang muna natin. Huwag muna nating higpitan ng wrench. Right? Okay, tapos dito. So dito natin nilagay itong may nut. Okay, so lapat lang natin yan lahat. Tapos ito torque na natin yan na 13 foot-pounds. Right, tapos ito naman 12 foot-pound naman yan. Ito, 12 naman to. Okay. So ayun guys, nakabit na natin yung kanyang intake. Tapos naibalik na natin yung hose doon sa likod. Bali, ito na lang yung mga ibabalik natin. Tapos yung throttle body, nalinisan na rin natin. Ayan. Tapos nagpalit din tayo ng throttle body gasket. Ito, bago na yan. Okay, tapos ito, na-torque na natin lahat. Bali, 7 tornilyo yan. So 13, tapos 12 dito sa nut. Tapos ito, torque din natin to na throttle body. 7 foot-pounds naman to. So ayan, babalik na natin. Tapos dito na tayo. So torque na natin yan, 7 foot-pounds. Yan. Yes. Right. Yes. Na. So ayun guys, dito naman tayo magtatanggal ng ignition coil tapos spark plug. So baklasin na natin yan, tapos palitan na natin. So ayun guys, tapos na tayo magpalit ng ignition coil tapos spark plug. So ngayon, susubukan na natin pandarin. Naibalik na rin natin lahat, pati itong sa MAF sensor, yung mga vacuum hoses, yan, naibalik na natin. Tapos ito sa PCB, tapos yung mga socket, sinigurado natin na naibalik natin na maayos, pati yung sa likuran. Tapos ito, naikita natin ng tama. Right, check na rin natin yung langis, ayos na, naibalik na yung negative terminal. So ngayon, pandarin na natin. Dito sa rin susi mo. Yan. So, paandarin lang natin, naka-minor. Hayaan lang muna natin siya na naka-minor na ganyan. Antayin natin na mag-warm yung kanyang makina. So, ayan. Tingnan natin kung may kakaibang mga tunog or something. Dito. Okay, ayos naman. Alright.
weekly. So ayos, wala naman siyang check engine. Pero scan pa rin natin yan. Wala naman check engine sir, ano? Wala. Pandarin mo nga sir yung ano, aircon. Pandarin natin yung aircon, tingnan natin kung okay yung minor. Ay, nakaandar na sa aircon mo, no? Ayan. Alright. Tapos yan. Ayos naman yung minor niya. Ayan, steady naman. Ayos, walang check engine. Alright. Okay. Tapos babalik na natin tong cover. Ayan. Balikan natin to. Ito yung cover sa ibabaw ng kanyang makina. Nakalagay dito. So, ayan. Ayos. So, yun guys, try natin i-rev yung kanyang makina. So, ayan. Ayos. Steady naman yung kanyang RPM. So, wala namang hesitation. Okay, naka-aircon tayo. Nasa halos 800 RPM lang habang naka-aircon. Tapos pag pinatay natin yan, medyo bababa ng kaunti yung ano niya, RPM. Ayan. So mababa siya ng kaunti, mga 200 RPM siguro ang bumaba. So ayan, yan ang normal. Tapos pagka ino natin yung AC, tataas siya ng mga 800 RPM ulit yan, papalo. Tataas sa mga 200 RPM. So yan, AC. Enough ko lang eh. Ayan, kauna. Ayan, balik ulit siya sa 800 RPM. Off ulit. Ayan, AC on. Dalawa yung sa likod. Ayan. Recirculation, naka-recirculation na siya. Ito sa harap lang, wala sa paano. Pagka nag-disengage yung compressor clutch mo, magagalaw yan, tapos bababa. Tapos pag nag-on ulit, tataas ulit yung RPM mo. So yun lang ang ano niya, normal niya na RPM. Ayos naman. So ayos. So ayan guys, ganyan lang kadali kung paano magpalit ng spark plug at ignition coil sa ating 3.5 engine Toyota Sienna 2017. So ayan guys, kung nagustuhan niyo itong ating video, huwag po natin kalimutan i-like, share, i-subscribe ang aking channel at pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi silang updated sa ating mga video. Maraming salamat at ingat lang. God bless.